Makinig po tayo kay Attorney Ricky Tumuturbo sa kanyang vlog tungkol po sa batas na pinag-uusapan yung tungkol kay GIL Pastor Joel Villanueva, o senador, anak ni Ginoong Eddie Villanueva ng parties nila, against corruption yung parties nila eh. So, bilang abogado, isang professor, nagtuturo ng konstitusyon, mas magandang pakinggan siya kasi maliwanag niya dinidetalye yung mga kaso sa mga senador na involved sa flood control ni Atty. Ricky Tumuturbo sa kanyang vlog. Sige po, makinig po tayo para matuto tayo ng mga batas. Nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kaubayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po sa inyo dyan ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, pinapanood man po ninyo ito ng live man po o replay. Ang ating pong pagbati sa inyo ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Ito mga kabunyog, mga kababayan, aabang-abang na ngayong linggo ito. Posible nitong linggong ito, makukulong na si Villanueva. Bakit? Ay diniklara na ng Prosecutor General's Office for resolution na ang mga kaso niya. Mga kabunyog, mga kababayan, bakit natin sinasabing posibleng ngayong linggo na yan? Yung mga kabunyog, pag sinabi sa amin, sa mga abogado, pag sinabing for resolution, ibig sabihin, pus na ang pag-submit ng mga counter affidavits, pus na ang mga hearings, kumbaga resolution na lang ng Piskaliya. At itong kasong ito ni Villanueva, madaling madesisyonan ito ng Prosecutor General's Office. Bakit? Ang tagal na nila itong pinag-aralan. Hindi naman ito isang bagay na ngayon lang nila pinag-aralan. Actually, dinaan na lang nila yan sa due process, inalam na lang ang sagot ng kampo ni Villanueva, pero pauna pa dyan, ang dami ng investigasyon na pinagdaanan yan. Ang una, yung Blue Ribbon investigation. Pangalawa, may investigation na rin yan sa Kamara. Kahit mga investigations in aid of legislation yon, yung mga findings na yon ay nagamit na. Pangalawa, may investigation din yung ICI. Sa madaling sabi, yung mga case build-up niyan ay matagal nang ginawa. Yan na nga ang nakapatagal eh. Yan na ang nakapatagal. Yung mga investigations. Pero, yung mga investigations kasi ng Senate Blue Ribbon in aid of legislation yun. Yung investigation ng House Committee on Infrastructure in aid of legislation pa rin yun. Yun naman sa ICI, investigation yon para sa case build-up. Kahit ang NBI nagsagawa ng sarili nilang investigation doon sa Bulacan, binisita ng NBI o National Bureau of Investigation yung mga sites, kinumpirma yung mga location ng mga ghost projects. Kaya halos kumpleto na ito. Kung sa dokumento, halos kumpleto na yan. Kung sa mga testigo, ang daming mga ebidensya na yan at mga sworn statements nila Alcantara, nila Bryce Hernandez, nila Mendoza. Ano na lang ang ginawa nitong nakaraang mga linggo at buwan? Ito kasing preliminary investigation, binigyan ng pagkakataon yung respondent, si Villanueva, na sumagot. At nagkaroon ng mga preliminary investigation hearings. Kaya di ba nakailang balik na yan si Villanueva doon sa DOJ? O, yung investigation na yon, ang tawag doon, preliminary investigation. Due process yon. Binigyan siya ng pagkakataong mag-submit ng counter affidavit. Ngayon, nakapag-submit na siya. Binigyan na siya ng pagkakataon ng kanyang side. Pus na. Pag sinabing for resolution, sarado na. O,
hihintayin na lang yung resolution ng prosecutors. Ngayon, ano ang posibleng resolution ng panel of prosecutors? Ang posible lang naman na resolution ng panel of prosecutors, pwedeng sasabihin may probable cause. Pwedeng sasabihin walang probable cause. Pwedeng sasabihin walang reasonable certainty of conviction. Kaya case dismissed. Pwede bang ma-dismiss yung mga kaso? Medyo mahirap. Kasi unang-una matitibay yung mga ebidensya. Tandaan natin, ang dinidetermine lang ng DOJ, unang panel of prosecutors, hindi naman guilt. Mga kabunyog, mga kababayan, tandaan natin, ang dinidetermine lang ng panel of prosecutors ay hindi guilt. Hindi guilt. Hindi ibig sabihin na guilty. Ang dinidetermine lang dyan, probable cause, probability. Ha? Mas medyo tinaas-taasan lang ngayon kasi may yun prima facie evidence na at saka reasonable certainty of conviction. Pero hindi kailangan guilt beyond reasonable doubt. Ang magdidetermine ng guilt beyond reasonable doubt, yung judge. Yung justice ng Sandigan Bayan. Kaya kung tatanungin niyo ako, posible kaya na ang resolution ay para sa filing ng kaso kay Villanueva? Malaki, napakalaki ng posibilidad. Kasi napakaraming ebidensya at testigo. Documentary, testimonial, lahat mayroon eh. Pangalawa, sa dami ng kaso, 6 yatang kaso yan, kahit isa lang yan. Kahit dun sa 6, isa lang, makukulong na siya. Imposible naman na sa 6 na yon, yung 6 na yon, lahat malusutan ni Villanueva. Imposible yan. Napakalayo ng posibilidad na malusutan niya yung 6 eh. Kaya kung tatanungin niyo ako, ano ang tsansa ng resolution ng prosecutors? Ang findings kaya ay may probable cause, may prima facie evidence, at may reasonable certainty of conviction? Malaki ang posibilidad. Kasi may documentary evidence, may testimonial evidence, may object evidence. Kumpleto, Ricardo. Pangalawa, hindi lang isa ang kaso ni Villanueva. Ang alam ko, 6 ang for resolution. Nung isang araw, sinabi ng DOJ, 3 malversation cases ang rene-resolve nila. Sa 6 na yan, kahit dun sa 3 malversation, imposibleng walang isa dun. Imposibleng walang isa dun. Kahit mahina yung isang kaso, kung malakas yun sa isa, hindi naman kailangan na yung 6 na yun ay ang resolution, lahat kakasuhan siya. Kahit isa lang. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, alam na yan ni Villanueva, bilang na ang araw niya. Bakit sinasabi natin ngayong linggong ito? Posible. Kasi nga ang tagal-tagal na yan. Itong for resolution na ito na lang yung hinihintay. Kasi pag sinabi mong for resolution, ito na yung panahon na magdidesisyon ang DOJ, panel of prosecutors, kung magre-rekomenda sila na kasuhan si Villanueva. Pag sinabi nilang ang recommendation ay for filing of criminal cases, ang gagawin yan, ombudsman ang magpa-file. Ang ombudsman naman natin, alam naman natin, naghihintay na lang ang ombudsman. Ang ombudsman, hinihintay na nila yan. Pag nakarating yan sa ombudsman, baka 1-2 araw lang, pag nahawakan ng ombudsman, halimbawa sa Wednesday, pag final yan ng ombudsman, Wednesday, halimbawa nakarating sa ombudsman, Wednesday, mga Thursday, ipa-file na yan ng ombudsman o baka Friday na naman. Tapos, nakita naman natin yung kay Bong Revilla. Nung mismong araw na niraffle sa Sandigan Bayan, pagka-raffle sa Sandigan Bayan, nung mismong araw din, naglabas ng warrant of arrest. Kaya nga nagrarally yung mga supporters ni Bong Revilla kahapon eh. Kaya nga naghihinanakit at galit sila Lani Revilla eh. Bakit daw ang bilis naman ng desisyon ng Sandigan Bayan? Pagdating daw sa Sandigan Bayan ng kaso, agad-agad daw, nagkaroon na ng warrant of arrest. Ay, ganun talaga eh. Mabilis ngayon ang ombudsman. Mabilis ngayon ang Sandigan Bayan. Hindi naman bawal yun. Kasi ang sinabi sa rules, kapag nakarating sa Sandigan Bayan, halimbawa, within 10 days, maglalabas sila ng warrant of arrest. Within 10 days, hindi sinabing pusin muna yung 10 days.
within, halimbawa, sinabi sa'yo, within 10 days. Ibig sabihin, kung sa unang araw pa lang na final sa'yo, pwede ka lang maglabas ng warrant to arrest. Tiningnan lang siguro ng justice, matibay mga ebidensya nito. Hindi naman kailangan magpatawag ng hearing pa uli. Dadaan na naman sa preliminary investigation ang Sandigan Bayan. Hindi na yun. Kasi ang nagkandak ng Sandigan Bayan ng preliminary investigation, yung DOJ. Pag sinabi ng DOJ may probable cause at final yan sa korte, sa Sandigan Bayan, ang trabaho na lang ng korte, tingnan yung mga records ng kaso. Hindi niya na kailangan pasagutin pa ulit yung respondent o yung accused. Hindi na. Hindi requirement yun. Pagdating ba sa Sandigan Bayan, bibigyan pa ng pagkakataon ang akusado na sumagot muna? Hindi. Ano na yan? Maglalabas, pag nakita niya na in order, maayos yung mga supporting documents at yung mga naka-attach na mga documents, agad-agad pwede na talagang maglabas ng warrant of arrest. Kaya walang mali doon sa ginawa ng Sandigan Bayan kay Pong Revilla. Kasi nagre-reklamo yung kampo ni Revilla. Bakit daw ang bilis maglabas ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest? Wala namang nagbabawal doon. Hindi requirement sa Sandigan Bayan, justice, na magpatawag pa ng panibagong hearing na naman para i-determine na naman ang probable causes. Hindi na yan. Pangalawa, hindi na kailangan bigyan ng pagkakataon uli yung accused. Ano na yan? Based on records na lang yan. Pag nakita ng justice ng Sandigan Bayan, in order yung mga records ng kaso, mag-i-issue na kaagad yan ng warrant of arrest. Pwede namang ma-delay ng ilang araw, pwede, pero wala rin namang mabawal na nung mismong araw, maglabas na siya ng warrant of arrest. Kaya yan mga kapunyog, mga kababayan. So, saan tayo natagalan sa mga kasong ito? Natagalan tayo kasi yung mga investigation, yung investigation in aid of legislation, matagal yun. Yung investigation ng ICI, yung investigation ng National Bureau of Investigation. Kaya lang, lahat kasi ng mga investigation na yun, hindi naman yun tungkol sa pagdetermine ng probable cause. Lahat ng investigation na yun, kung sino ang dapat kasuhan at ano ang dapat ikaso. Pagdating doon sa preliminary investigation ng DOJ, binibigyan na ng pagkakataon yung respondent na magpaliwanag at sumagot. Yan na yung preliminary investigation. Tapos na. Dito sa kaso ni Villanueva, tapos na. Kaya nga ang tawag for resolution na. So kailan lalabas ang resolution? Posibleng ngayon, posibleng bukas, posibleng Wednesday. Pag lumabas ang resolution ng DOJ, at ako matibay ang paniniwala ko, imposible na yung lahat ng kaso na yon, 6 yata yon, wala man lang kahit isang o dalawa doon na matutuluyan si Villanueva. Imposible yan. Imposible rin na walang findings of probable cause kasi ang daming ebidensya at testigo. So wala na. Araw na lang ang binibilang natin. Araw na lang. Bilang na ang araw ni Villanueva. Medyo mahuhuli-huli yung kay Estrada. Medyo malayo-layo pa yung kay Escudero. Iba-iba yung level nila eh. Iba-iba yung level. So, bigyandahan natin yung salita ng Diyos sa Biblia. Ano po? Tapos itutuloy natin. Alam niyo po, si Pablo mayroong sulat. Ito, babasahin ko dito po sa unang Timoteo chapter 6 verse 7. Tingnan niyo po, sinabi ni Apostol Pablo sa panahon na siya po ay nangangaral pa dito sa ibabaw ng lupa. Basahin ko 7 Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan o dito sa mundo. At wala rin tayong madadala pag alis natin dito. Ibig sabihin, nang pinanganak tayo, ubad tayo, wala tayong dala. Pag alis tayo dito, ubad din tayo. Pero meron tayong madadala, alin lang. Yung magkakaroon ka ng damit, syempre, buburo ka ba na walang damit? Masyadong malaswa naman po yun kung nakaubad ka. Po, ngayon, si 8.
Kaya dapat na tayong masiyahan. Ano po sabi niya? Kaya dapat na tayong masiyahan kung may tayo'y kinakain at dinaramit. Kita nyo? Basta meron ka lang chicha at damit, tama na pala yun. Ayaw kay San Pablo na apostol ni Jesus Christ. Mga tao, meron ng pagkain, may pananamit kung ano nang panghinahanap Kaya nangyayari tuloy yan, nagiging ganyan ng tao. Basahin natin yung sumunod sa verse 9. Ang mga nagnanasang yumaman, warning ito, sa anumang parahan ay mauulog sa tukso ni Satanas. Si Satanas kasi ang tukso At sa bitag ng masasamang angaring, magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Ayan na. Nangyayari na. Nangyayari na. Na yung sinabi ni Bongbong nung araw, magpapasko. So walang nadali. Ngayon, sunod-sunod na madadali. Yan ang sinasabi ng Biblia. Magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sa verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamahan. Yung pera, pag ikaw ang pinaandar ng pera, yun ang ibig sabihin. Dapat yung pera, yun ang tao ang nagpapahandar sa pera. Pero pag ang pera nagpagalaw sa'yo, lagot ka. Ito yung sinasabi niya, pag-ibig sa salapi. Dapat wala Dapat ang pera ginagamit lang natin pambayad, pamili. Hindi nakita nyo naman siguro nung araw, pinakita sa balita, bultong-bultong pera. Milyon, bilyon. Nasa billiard table at saka sa isang kwarto. Kita nyo po yan. Yan ang anomalya ng flood control. Kaya tuloy natin. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi siyang ugat ng lahat ng kasamahan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa paghihirap ng kalooban. Totoo yan. Sa mananampalataya. Pagkatapos ma-involve ka sa kanya, hindi ba masakit yan? Masasadlak ka sa anong nakalagay dito? Ayon kay San Pablo, paghihirap ng kalooban. Totoo po yan, kaya tayo po bilang mga tao, kaya tinuturuan tayo ng Diyos na dapat ang pera po ginagamit. Hindi yung pera ang nagpapagalaw sa tao. Parang pagka may gusto ipapatay, di ba? Tatapatan ng pera. Yung head killer, magkano ka? 100,000. Bibigyan ng 100,000. Pagkatapos, may papatayin ka. Papagalawin ka ng 100,000. Kaya ingat po tayo sa paghahangad yumaman. Sabi ni Pablo, sundin na lang natin yung sinabi ni Pablo. Meron ka ng pananamit, meron ka ng pagkain, tama na. Tama na yun. Bakit? Yan pa ba nga hanapin mo? Kung minsan yung mga iba, naalala nyo yung nanalo ng loto nung araw? Saan napunta yung pera? Wala, hanggang sa pinatay po siya sino bang hindi naghahangad ng manalo ng loto sa kahirapan ng buhay? Ang daming tumataya ng loto. Baka isa kayo sa mga tumataya, mga kaibigan. Paghahangad ng yumaman yan. Bagamat wala po tayong batas na mangarap, pero meron batas na huwag. Yung salitang huwag, inuutosan po tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Huwag na tayong magagad, kaibigan. Yung araw-araw na buhay mo, meron ka lang makain, yung bang malusog, walang problema, tama na yon. Tama na. Dapat ganun po tayo sa buhay natin, Huwag na tayong magagad pa ng sobra-sobra. O gusto mo magkamal ng maraming pera. Sometimes yung ganyan, tumatunga sa kapahamakan, di po ba? Na minsan magkakasama, nagtatraydoran sa party-party ng pera hanggang sa merong nagpapatayan. Sa isang pamilya na lang po,
Meron silang mamanahin, pero pag nagkamali ang tatay, hindi pantay-pantay ang mana, ay ano mangyayari sa kanyang iniwanan? Hindi nagpapatayin dahil sa mana. O ano yan? Paghahangad. Paghahangad ng ano? Pera. Kaya tandaan niyo po, sundin na lang po natin ang kasulatan, ano? So napakinggan natin si Atty. Tumutorbo na si Ricky, isang abogado at isang profesor ng mga batas ang kanyang tinuturo po, ano? Sige, hanggang dito na lamang po ang ating video. At least naliwanagan naman tayo siguro, ano? At ang itong napanood natin kay Atty. Ricky Tumutorbo, hindi po sila name-personal ang gobyerno. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, kung saan tinuturo yung testigo, doon sila pumupunta. Alam naman kasuhan mo yung isang senador, wala namang nagtuturo sa kanya involved sa flood control. Sila po yung nabanggit yan Bong Revilla, Jinggoy, kumpare niya yan. Pita brother yan. Joel Villanueva, Escudero. May mga witness. Nagbigay ng pera sila. Kaya po sila na-imbestiga. At dumaan naman po sa due process ng investigasyon, dumaan sa Senado, Kongreso, ICI. Ang dami. Ito si Joel Villanueva nga umirit pa siya nung nakaraan, nagmingi pa siya ng 1 linggo. Magsasabit siya pang mga ebidensya niya. Siguro po wala naman siyang bagong ebidensya, kaya natuluyan. Ganun lang po ang batas. Maging sa mga nag-aapila ka, halimbawa natalo ka rito sa mababang umuman, then mag-aapila ka. Kung wala ka naman may lalatag ng bagong ebidensya, yung pa rin inatalo mo sa mababang hukuman, yun din pa rin ang mananaig. Siguro ganun po nangyari kay Joel Villanueva. Baka wala siyang nailatag na bagong ebidensya. Pero nang pinagbigyan siya, binigyan siya ng 1 linggo ng korte. Kaya hindi kagad siya sinampahan. Siguro wala siyang nailatag na bago, kaya natuluyan na. Pero maganda dyan, huwag na magputak-putak sa media. Ang gawin na lang, kung sino man na-involved, isa lang ang masasabi ko. For me sa korte na lang po kayo maglatag ng ebidensya. At least, ang korte naman ang pwedeng magsabi kung guilty ka or not guilty. Ganun lang po ang labanan hindi nagsasalita pa sa mga social media. Minsan, yung anniversary ng DIL, nung nakaraan, nagsalita si Joel Villanueva doon sa pulpito. Ano po yun patungkol sa Diyos, pagkatapos dadali mo yung politika ron. Ang masakit, sinasabi mong wala kang kinalaman, pero ngayon magkakaroon ka ng kaso. Sana hindi ka na nagsalita doon, antayin mo lang yung korte. Mas maganda sa korte ka na dumipesa para ang korte rin ang magsasabi sa iyo kung guilty ka or not guilty. Ganun po dapat sa mga na-involve sa iba't ibang anomalya, hindi yung putak dito, putak doon. Alam niyo po, wala rin mangyayari sa kanya. Kasi hindi po korte yung mga media Sana kung korte yan, baka sakali makalusot ka na. Hindi nga O, tandaan nyo yan. Tandaan nyo sinabi ni Apostol Pablo. Yung sinabi ni Pablo, tandaan nyo. Meron na kinakain, meron na dinaramit. Tama na po, masiyahan na tayo. Ganon po ang kasiyahan na tinuro ng Diyos. Hindi po, inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Sana po meron tayong natutunan pare-pareho. Paliwanag ng Biblia at paniwanag ni Atty. Ricky Tumutorbo. God bless you. Bye-bye.